takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan. Mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan at mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jezone Spooky Files. Hi guys, welcome sa unang... Okay. mali. Welcome sa bago nating episode ng Jezone Spooky File. And ready na ba kayo mga duwag? So simulan na natin ang unang story sa ating episode. Hi, it's me again. After ko makita yung Black Lady, hindi ko na alam kung naaning ba ako or ano. Totoo pala yung kasabihan nila na once makakita ka na, may tendency na makaramdam ka na at makakita ka uli. So ito ulit ang aking entry. Sa province kung saan lumipat or saan kami lumipat after nung Black Lady na yon. Sa province na mas madami pa pala. Good luck. Natatandaan ko yung gabi na yon malapit na magpasko. Bilang isang bata pa ng mga panahon na yon, uso sa amin ng pangangaroling. Gabi-gabi, walang palya. To make the story short, tapos na kaming mangaroling at nagkukumpulan na kami sa isang lugar kung saan namin pagpapartihan ang pera na napangkarolingan namin. Yung iba bumili ng soft drinks at uhaw. Yung iba naman kanya-kanyang senaryo yung ginagawa. Ako nakatayo sa harap nila, hawak yung pera. Kasi nga pagpapartihan na namin. Habang nakatayo ako sa harap nila, yung likod nila isang kalsada papasok sa looban kung tawagin. Nakaupo sila doon. Madilim, madaming puno since province type kami. Huni ng kuliglig at mga palaka yung maririnig mo. Palingalinga ako nung oras na yon. Ni hindi pumasok sa utak ko yung kababalaghan kasi magpapasko panahon ni Papa Jesus. So meaning walang nakakatakot. Sandali lang akong nalingat nung tawagin ng kasamahan ko, pangalan ko. Pagkatapos nun, pagbalik ko ng tingin sa likod nila, kitang kita ko yung dumaan sa likod nila, hindi kalayuan. Palabak yung gawin niya, nakashort na pang varsity tapos nakasando. Hindi ko masyado maninag yung ibang parte ng katawan niya dahil natatakpan ng anino ng dahon. Yung mukha niya, yung napagmasdan ko, faded yung mukha niya. Tuloy-tuloy yung lakad niya papunta dun sa labak o bangin kung tawagin. Wala siyang dalang kahit ano. Basta dire-diretso lang siya sa palabak na parang walang pupuntahan talaga. Natulala na lang ako nung oras na yon. Takang-taka sila bakit nakatingin ako sa likod nila. Ganon ang itsura. Uy, ano yung Shine? Tanong nung isang kasama ko. Di na ako nagsalita, tumakbo na ako paalis doon. Yung pera, sa akin hindi ko alam kung ano nangyari, may nalaglag ata, di ko na binalikan. Yung mga kasama ko nagtakbuhan na din. Iba yung lamig na nararamdaman ko nung oras na yon.
Yung balahibo kong relax lang kanina, nagsitaasan talaga nung oras na yon. Hindi ko na pinansin ang tawag nila. Gusto ko na lang makauwi ng bahay para saruhin ang pera na yon. Ay, hindi. Dinagdag ko lang yan. Dinagdag ko lang yun. Sorry ha. Sorry po. Hindi ko na pinansin yung tawag nila. Gusto ko na lang makauwi ng bahay. Nung nakauwi na kami, tsaka ko kwento sa kanila yung nakita ko. Ilang araw din kaming hindi nangaroling nung time na yon. May times pa nga na parang feel ko ayaw na nila akong isama sa pangangaroling nila kasi inuwi ko yung pinangaroling namin. Ay, wala pa. Wala pala yun. Wala pala yun. Sorry po. May times pa nga na parang feeling ko ayaw na nila akong isama sa pangangaroling nila. Di ko alam kung matatawa ko o iyak ng mga oras na yon. Nangaroling lang naman kami eh. Ba't may nagpakitang multo pa? From Shine. It's me na naman. Okay, si Shine ulit to. Si Shine ulit to. Pinagsama niya na lang yung 2 stories. Mauta ka, mauta. Pinagsama ko na. Ito na siguro yung pinaka-creepy na nangyari sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan to sa lahat. Hindi ko sure kung high school or college days to nangyari sa akin. Mga panahon kasi yun, uso pa yung e-book at Wattpad. Siyempre bilang isang dilulon at na-addict sa e-book, Wattpad, magdamag ako na nagbabasa. Alam mo yung walang humpay. Siguro titigil lang ako sa pagbabasa pag kakain, pag mag-aasikaso sa bahay. So ito, nabising-busy ako sa pagbabasa habang nakahiga. Gabi na nung time na yon. Hindi ko na napansin yung oras kasi tutok yung mata ko sa phone kakabasa. That time, nakakulambo pa ako tapos madami akong unan kasi nga solo ako sa higaan at matatakutin nga ako. Habang nagbabasa ako, syempre kilig-kilig. Nung time na yon, bigla na lang akong napahinto nung marinig ko na may nagsalita. Shine, tulog na. Bagsak sa mukha ko yung phone. Masakit yun. Masakit yun. Masakit yun kasi na-experience ko na to eh. Yung halimbawa nakahiga ka no, tapos diba nakahiga ka tapos yung phone nakaganyan sa mukha mo tapos nahulog ng kusa. Ewan ko, siguro sa sobrang tagal nangalay na yung kamay mo. Basta may instances na gano'n na mabibitawan mo siya. Unfortunately, lalanding sa mukha mo yung cellphone mo, no? At napakasakit nun. Kaya simula nun, hindi ko na inulit kasi sobrang sakit. Anyway, dali-dali akong inopen yung flashlight ng cellphone ko. Pagkadampot ko, nanginginig pa nga yung kamay ko habang iniilawan yung buong kwarto ko. Nagtaasan na yung balahibo ko nung oras na yon kasi wala talaga akong makita talaga. Sa takot ko, nagtalokbong ako ng kumot habang nanginginig. Napadasal ako ng wala sa oras nung makita ko yung oras na yun. 2:59 AM. Devil time, sabi nila. Pinilit kong matulog noon kahit sobrang nginig na yung nararamdaman ko. Dasal ako ng dasal. Gustong gusto ko tumakbo palabas ng kwarto papunta sa kwarto nila mama kaso hindi ko magawa. Natatakot akong tumayo. Imposibleng si mama yon kasi si mama yung rinig mo agad ang kilos. Pero nung mga oras na yon,
wala ka talagang maririnig na kahit anong kaluskos. Ikwinento ko sa family ko yung nangyari na yon. Maging aral na lang daw sana sa akin yon na wag na daw magpuyat at kasalanan ko naman daw yon at deserve ko. Yung supportive ng family na ito. Yung panahon pala na yon, malapit na din yung death anniversary ni nanay, yung lola kong namataran. Pahabol, after nung nangyari na yon, bago mag death anniversary ni nanay, nagpakita rin siya sa akin. Hindi ko na lang ikukwento yung pangyayari na yon, masyado na sigurong ako na miss at sa akin lang nagpakita. Damat naman ito. From Shine. Mag-subscribe ka naman, Diyos ko. Subscribe lang eh. Let's dig into our next story for this episode. Hi, sana mapansin. Last month, umuwi kami ng husband ko sa Pangasinan. Sa bahay ng tatay ko, pati yung ibang kapatid ko sa Manila at pinsan ko sa side ng tatay ko, umuwi din silang lahat. Kaya ayun, parang naging mini reunion yung pagkikita-kita namin. March 26 yung last month lang. Tapos March 27 Saturday, yung kuya kong taga Baguio, nagyaya umakyat sa kanila. So Sunday ng March 28, bumaba na kami. Akala ko maaga kaming bababa ng Baguio, kaso hapon na kami nakababa dahil namasyal pa kami. Ay oo nga pala, pati dati kaming taga Maynila ng husband ko, kaso lumipat na kami sa Baler, Aurora, sa bundok kami ng Sierra Madre. Kami dumaan lalo kapag pababa kami papuntang Manila. Kapag pauwi na kami, syempre aakyat ulit kami ng bundok. Umalis kami ng Pangasinan, 5:30 na ng hapon. Nakarating kami ng Rizal, Nueva Ecija, 9:30 PM. Yun nung paanan ng bundok na sinasabi nila ng husband ko na actually dalawa yung dadaanan papuntang Baler, isa villa at yung isa naman ay pantabangan ang daan sa villa. Sabi ng husband ko, sobrang dilim na daw doon at walang street light, halos pati street sign. Hindi katulad sa pantabangan, lahat ng dadaanan mo may street sign at kahit papano may mga makakasabay ka. Hindi katulad sa villa, halos wala talaga dahil takot din dumaan yung karamihan. So ito na nga, halos wala pa naman kami sa kalagitnaan ng bundok. Siyempre pakurba mga daan, may mauna sa aming kotse nung una, tapos mabilis naman magpatakbo nung una sa pakurba na medyo bumagal siya, kaya ginawa ng husband ko, nag-overtake siya. Tapos sa pababa ng pakurba may kotse sa harap namin. Yung kotse is sobrang luma na parang 90s ata yung model, basta luma siya ganun. Sa pakurba na pababa okay pa yung takbo ng kotse nila, biglang paahon na kasi, kaya yung kotse nila bumagal na at parang hirap umahon. So yung kotse nila, grabe yung usok na nilabas, kaya sabi ko, unahan mo na yan mahal. Grabe naman yung usok, itim na. So inunahan ng husband ko. Paglingon ko sa kotse nila, natakot talaga ako kasi nakita ko yung driver, matandang lalaki na at naka-shades pa. Yung katabi niya sa driver seats babaeng nakabelo ng puti. Tapos pareho silang nakatingin lang sa isang direksyon.
Tapos yung ilaw nila sa loob ng kotse, sobrang liwanag. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung sobrang liwanag na ilaw na yon. Para bang may fluorescent lamp na nakabitin sa kotse nila. Pero yung backseat nila sobrang dilim. Di ba kapag ganun dapat kita mo na din yung likuran ng kotse dahil sa liwanag? Kaya nung nakalampas kami, hinarurot na ng asawa ko. Akala ko nakita niya kaya pinabayaan ko na siya. Tapos nakalagpas na kami sa kotse na yon. Sabi ko sa asawa ko, pagdating sa bahay may kwento ako sa iyo. Tapos edi biyahe pa din kami. Meron kasi kaming dalang kahon. Tinali ng asawa ko kasi yun yung mga pinitas nilang mangga. Itinakpan nila ng sako. Sa kanang balikat ko, parang may humihimas. Akala ko yung sako lang na natanggal sa pagkakatali, kaya nilingon ko. Paglingon ko, yung sako hinahangin lang naman. Hanggang sa makarating na kami sa border na sinasabi nila buti na lang may mga bukas na tindahan na doon. Huminto muna kami ng husband ko kasi ang sakit na rin ang puwet ko sa biyahe. Sabagay, it makes sense. Matagal yung biyahe talaga. Promise. Paghinto namin doon, ayun, nawala naman yung humihimas sa balikat ko. Tapos, kinabukasan, nagkwento kami sa mga taga rito, taga Bale, na matatanda. Sabi nila, marami daw talaga sa bundok, lalo na at gabi. Kaya ayoko na maulit yung experience namin. Ay ako lang pala. First time namin kasi umakyat ng gabi at naka-single motor lang kami. Salamat po. Let's jump into our next story for this episode. Nung bata ako, elementary, lagi akong nagbabakasyon sa lolo't lola ko sa side ng papa ko sa Mambong, Binangonan, Rizal. Gabi na noon nung kumakanta kami ng kuya ko ng Lupang Hinirang na ginagawa namin katatawanan yung pagkanta. Uy, bawal yun ah. Tapos ang ingay-ingay namin nung gabi na yon. Nagkakatuwaan kami noon, may mga pinaglalaroan din kami magazine books, etc. Sinaway na nga kami ng lola namin dahil nga ang ingay-ingay namin at gabi na. Hanggang sa may mapansin kaming palaka na nakapasok sa kusina kung saan kami naglalaro ng kuya ko. Tapos pinaglaruan namin yung palaka. Di ko lang matandaan kung napatay namin yung palaka na yun, basta pinaglaruan namin siya. Pagkatapos nun, sinaway ulit kami ng lola namin dahil nga masyado na kaming maingay hanggang sa nagyaya na yung kuya ko na matulog. Tapos nauna akong pumasok sa kwarto at sumuot sa may kulambo habang yung kuya ko dumiretso sa may CR para umihi. Tapos maya maya, tinawag ako ng kuya ko. Nandun siya sa may tapat ng pinto ng kwarto. Pinapalabas niya ako dahil may nakita daw siyang aswang. Nginitian ko lang siya dahil baka pagtripan niya lang ako, hilain niya ako palabas ng kwarto. At isara yung pinto tapos pinipilit niya ako lumabas ng kulambo sa kwarto hanggang sa lumabas na nga ako. Sinamahan ko siya maglakad hanggang sa kusina tapos sabi ng kuya ko, nandun daw sa may CR, punta daw ako bandang taas. May parang bintana na kahoy na napakahabang mga kahoy. Tabi kasi ng kusina namin yung CR tapos natatakot kong tignan pero wala akong nakita. Sabi ko sa kuya ko na wala naman. Pero sabi niya tignan ko lang daw maigi
bakas sa mukha ng kuya ko na natatakot siya at totoo ang sinasabi niya. Hanggang sa binalikan ko ulit at tinitigang maigi. Tapos yung humangin, nagalawan yung mga halaman sa puno. Grabe, nakita ko nga. Totoo, nakita ko. Ayun yung isang bagay na di ko malilimutan. Sa buong buhay ko yung nakita kong aswang. Namamalat yung mukha, yung isang mata niya parang mata ng pusa, yung isa naman maliit, yung itim na mata malinaw na malinaw. Grabe. Sabi sa amin ng lola namin na may aswang sa CR at saktong nagsi-CR nga yung lola namin. Pagpasok ng lola namin sa CR, di niya sinarado ang pinto. Kaya sinulyapan ko ulit at kitang kita ko ulit. Grabe talaga yung takot namin ng kuya ko nung oras na yon. Sabay sabi ng lola ko na wala naman daw siyang nakita pero nagmamadali siyang lumabas ng CR. Alam namin na nakita din niya. Ayos din to ah. Wala pala pero nagmamadali lumabas ng CR. Pinagmadali niya kami na isarado lahat ng bintana, siguraduhin na nakalock yung pinto. Nung gabi na yon, wala yung lolo ko. Umaga na kasi umuwi lolo ko. Dahil sa namamasada ng taxi. Tapos pinagdasal kami ng lola namin sa harap ng altar doon sa may kwarto niya at doon na rin kami pinatulog ng lola namin sa kwarto niya. Naisip ko na siguro nabulabog kami ng ibang nilalang dahil sobrang ingay talaga namin ng gabing yon. Hi Jason, silent listener po ako dito and yung kaibigan ko na si Ganda, dito na yung napangalan. Yun kasi tawag sa kanya ng iba tapos sinasabi niya sa sarili niya na pangit siya. Actually nalaman niya daw tong channel na to dahil sa pamangkin niya. At isa, di ko karanasan ito ng kaibigan kong si Ganda. So yun na nga, mahilig siyang magkwento ng mga nakakatakot na experience niya. Naglalaro ako that time ng online game. Nang mag-chat sa akin, LDR friends po pala kami. Nag-chat sa akin, sabi niya, Fia, alam mo ba na nagpatawas ako? Tapos sabi nung nagtawas sa akin, may putok daw ako. Hindi, joke lang po yun. Pinapatawa ko lang kayo. Siyempre mamaya tatakot na kayo, di ba? Sorry na po ha. Nag-chat sa akin, sabi niya, Fia, alam mo ba na nagpatawas ako? Tapos sabi nung nagtawas sa akin, nagkakagusto daw sa akin yung kapre. Pero may humahad lang daw doon. Yun yung kwento niya sa akin nung una. Kala ko biro niya lang. Actually, naniniwala talaga ako sa kanya na experience ko na kasi na nakakatakot. And makakita. Ito kasi yon, yung kaibigan ko, di siya palagala. Minsan lang lumabas ng bahay dahil nga mahihain siya. Sabi niya sa akin may sakit siya almost 1 week na, and yung ubo, sipon niya 1 week and a half na daw yon. Gabi lumabas siya para tignan yung 7-Eleven kung meron laman. Bago lang daw kasi yung 7-Eleven. Sa kanila may puno kasing malaki sa gilid nun at parang damo na hindi naman daw sila tumawid kasi sumilip lang daw sila ng kapatid niya. Papauwi na daw sila nang makaramdam daw siya ng sobrang lamig. Wala naman daw sasakyan doon kaya inisip niya hangin lang daw. Since gabi pero ang init daw ng gabi sa kanila kaya
Nakatube lang siya noon. Yung kapatid niya naman daw nagrereklamo na ang init daw kasi nasa labas na sila. Tapos sabi naman ng kaibigan ko sa kapatid niya na nasa labas na tayo. Ang lamig, di mo ba ramdam? Sabi ng kapatid niya, ate, nananaginip ang... Ano daw? Nananaginip ka yata. Kita mo ba yung hangin? Umalis na yata dito sa atin Kaya sabi ng kaibigan ko sa kapatid niya, ewan ko nga sa'yo dyan. Tapos tumakbo na daw pagpasok niya ng bahay. Nakaramdam na naman siya ng init at pinagpapawisan daw siya kaya naligo siya. Yung bahay kasi na inuupahan nila is kwarto lang. And yung CR nila sa kusina daw nung time na naliligo daw, feel niya daw na may nakatingin sa kanya at may shadow na black sa gilid kung saan nakalagay yung timba na may tubig. Hindi niya pinansin pero natatakot na daw siya noon kaya nagmamadali na siya maligo. Pagtapos niya kumaripas daw siya pagpunta sa kwarto nila. Tapos sabay sara ng pinto. Isa pa, natatakot siya kasi buntis din daw mama niya. Ilang days, nagpatawas siya. Parang lumala daw kasi di siya makatulog ng gabi kasi pagpikit niya, napupunta daw siya sa malaking puno na madilim na mausok. Kaya hindi na lang siya natulog. At isang araw pa daw ay nag-TikTok siya sa kusina. May nahagip na maitim, mahabang kuko. Nakita din daw yun sa video ilang times na. Kaya dinilit niya pero may isang video siya na kinuhaan. Isang daliri sa bandang mata niya at sabi daw ng mama niya wag daw delete para ipakita sa tito niyang manggagamot. Nahirapan akong magbasa, walang kama, walang tuldok. Side daw ng papa niya manggagamot na nasa Pangasinan ang kaibigan ko at yung papa niya nasa Bulacan daw. Hanggang dito po muna, mahaba kasi yung story na to. At isa pa, madami siyang karanasan na hihiya lang daw siya na mag-message dito. Yung kaibigan ko pa lang si Ganda ay 17 years old pa lang and nararanasan niya na daw ito noong May 1, 2024. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. The next time na yung karanasan ko and karanasan niya ulit, mas madami sa kanya, lapitin kasi kaibigan ko. Sabi na din ng mga albularyo yun. Maraming salamat sa pagbabasa. Sorry di ako magaling mag-type ng story. Ito ang karanasan ng kaibigan ko. Salamat po ulit. Sana mabasa mo. From Fia. Uy, mag-subscribe ka sa akin ha. So, nahuhuli ko kayo. Hindi kayo nagsusubscribe sa akin, please subscribe kayo sa akin. Malaking bagay yun sa akin at makakatulong yun sa akin para alam niyo yun na pagbutihin ko sa bawat episode, no? Parang kala mo tatakbo ng kumpanya, no? Parang kala mo mga ngampanya, no? Let's jump into our next story. Gusto ko lang ulit mag-share ng creepy experience ko sa school na pinasukan ko somewhere in Bato, Camarines Sur. Nag-aaral ako sa paaralan na ito nung ako ay high school grade 9 and 10. Malaking paaralan, maganda at madaming estudyante. Grade 9 uwian na namin around 12 kasi half day lang kami. Nakasanayan namin magkakaibigan na mag-CR muna bago umuwi. Kaya inaya ko na sina Shona at Junella, not their real names.
May mga sariling CR ang senior high kaya pumunta kami doon dahil nasa third floor lang din kung saan andun din ang room namin. Bawat floor kasi may sariling CR. So naglakad kami sa corridor. Medyo mahaba ang lakarin dahil nasa dulo ang CR. Ngunit nakasara ito. Pati sa second floor nakasara din ang CR. Kaya napagdesisyonan namin na sa first floor na lang kami umihi, which is CR ng mga junior high. Malapit ito sa kantin kaya madaming tao. Bawal kami umihi doon pero no choice. Bago kami pumasok, nagpaalam si Junella na bumili dahil hindi siya nakapag-recess at puntahan na lang daw namin siya sa kantin. Kaya pumasok na kami ni Shona sa CR. Walang tao kundi kaming dalawa lang. 3 ang cubicles, pero nakalock yung isa, nasa gitna kasi barado. Kaya si Shona yung nasa unang cubicle at ako nasa dulo. Habang ako'y nakaupo, biglang may narinig ako na bulong mula sa aking kanan na tenga. Isang bulong ng babae na tila ba gustong humingi ng tulong. Ate, bulong ng babae na para bang umiiyak. Di ko muna pinansin, baka sa labas galing kasi maingay. Pero bigla akong tinawag ni Shona at tinanong kung narinig ko din ba ang boses. Sabi ko naman, oo. Kaya kinabahan ako at dali-dali akong tumayo at inayos na ang suot ko. Habang sinusuot ko ang short, narinig ko na naman ang boses at natakot na ako. That time, dali-dali akong binuksan ng pinto at tinawag na din si Shona. Dahil maging siya ay takot na rin. Agad naming pumunta sa kantin kung saan kumakain si Junella. At doon namin ay kinento namin ang narinig namin ngunit di siya naniniwala kaya tinatakot daw namin siya. Nakauwi na ako ngunit parang naririnig ko pa rin yung boses. Grade 10, maaga pa ako pumasok. 6 pa lang ay nasa school na ako kasi ang pasok namin ay 8. Medyo may kalayuan kasi ang bahay namin sa school kaya inagahan ko kasi bawal malate. Papauwiin kasi. Fast forward, maaga akong pumasok as usual. Nasa 3rd floor ang room pero nasa tabi na kami ng CR sa dulo. Habang paakyat ako ng 3rd floor ay narinig ko yung mga tunog, mga upuan na tila ba inaayos ito. Pero nasa isip ko, maaga pa kaya wala pang estudyante sa taas at nakalock lahat ng rooms. Nagpatuloy ako sa pag-akyat at dumiretso na ako sa tapat ng room namin. Mapagdesisyonan ko na maghintay na lamang ng mga kasama sa corridor. Habang nagsiselfone ako, napatingin ako sa kabilang building kung saan may naaninag ako na isang bata at isang babae. Di ko maaninag ang kanilang muka kasi malabo ito. Di ko maalis ang titig ko sa kanila hanggang sa nakita ko ang babae na nakalutang na akmang tatalon. Bigla akong nabuhayan at biglang dumating ang isa kong kaklase at sinabing, "Aga mo ah." Di agad ako nakapagsilita at parang lutang ang isip ko. Tumingin ulit ako sa kabilang building at wala na roon ang bata at ang babae. Habang nakaupo ako sa room, di ko pa rin maalis sa isip ang nangyari kung totoo na o guni-guni lamang. Simula noon ay lagi na akong may kasabay na umakyat sa 3rd floor. From Dread.
Let's jump into our next story. Hi, listener ako dito. Gusto lang i-share itong story ko and please, patakpan na lang yung mukha ni baby para sa privacy namin. So ayun, bibidyoan ko lang si baby sana para katuwaan, kaso bigla kaming may narinig na sigaw sa background. Ang pinagtataka namin is wala namang sumisigaw since village yun. Tahimik at sa harap namin is daddy niya pero naglalaro din. Nung nireview namin ang video, rinig na talaga siya. And ito yung video na sinend niya sa atin. Roll on please. Yummy. It's fine. Ay, laki oh. Sige. Say hi, hi. Hi. Takot ka ba? Nakakatakot. Natakot ka? Natakot ka? Sige, subscribe ka na. Sabi ko sa inyo, optional naman if meron kayong supporting video sa mga stories nyo. Wala namang problema kung wala kayong video or photos. Pero mas maganda kung meron man. Pero kung wala, wag natin pilitin, okay? Let's jump into our next story. Year 2022. Gising na ako. As in, kakagising lang. Wait lang. Sabi mo gising ka na, tapos kakagising mo lang. Ano ba? Sa kwarto mismo ng GF. Ay, bastos naman nito. Madalas ako nakikitulog dito sa bahay nila. Medyo maliit lang naman ang kwarto niya and second floor at simple lang. Sakto lang sa aming dalawa yung kwarto. Tapos may mga dagang nagtatakbuhan. Ganun lang naman kasimple ang kwarto niya. May mga Mickey Mouse pala, no? Joke lang, malinis ang kwarto niya at saka maaliwalas. Normal na kwarto lang. Maayos na kama, mga lagayan ng damit, etc. At mga santo. 5 santo yung nandun. Yung 4 na santo dun sila nakaharap sa bintana, bali nakapatagilid sila sa akin. Tapos yung babaeng santo na nakalagay sa kwadradong kahoy, sa tuwing gigising ako ng umaga, madalas siyang nakaharap na sa pinto. Sabi ng GFO, baka nagalaw daw ng daga. Ano yun? Nagdadasal pala ang mga daga? Komedyante ka ha? Basta. Komedyante ka kuya. Basta hindi naman madalas pero ilang beses ko nang napupuna yung santo na yon kaya napapansin ko. 9 PM. Nag-inuman kami ng jeep ko sa bahay nila kasama ang ibang kapatid niya. Bali 3 silang babae noon that time, tas mag-isa lang akong lalaki. Normal na kwentuhan lang na parang mga magkakapatid kaming lahat. Napagkwentuhan namin itong channel mo
tungkol sa mga kababalaghan. And alam naman nilang isa ako sa mga sender dito noon pa dahil obvious naman sa mga kwento ko. Habang napagkukwentuhan na namin ang mga spooky file, biglang sabi nung isang kapatid ng girlfriend ko, alam nyo ba sa tuwing papasok ako sa kwarto nyo, may isa akong napapansin doon? Napatingin lang ako sa kanya pero wala akong idea kung ano man yung sinasabi niya. Tapos nagtanong kami kung ano yon. Yung isang santo doon, tumayo yung ano ko, yung balahibo ko. Pero dinaan ko muna sa biro kaya sabi ko sa kanya, yung pangit. Yun yung santo na lagi kong napapansin na nakaharap sa pinto pagigising ako sa umaga. Hindi sa mapanlait ako ha, yung itsura kasi ng santo na yon, parang hindi maayos yung pagkakahulma sa mukha niya. Parang anak siya ng mangkukulam. Basta parang gugusgusin yung mukha niya. Alam mo yung bata na naglaro na mukhang mabantot? Parang ganun siya. Basta para siyang batang babae na hindi naghihilamos ng mukha. Sa umaga, tas diretso laro agad sa labas. Wala nang almusal. Yung santo na yon, maliit lang siya kasing laki ng bottle ng Coke mismo. Tapos nakatayo siya sa loob ng square na kahoy, kulay dark brown. Sabi ko, si Tiyanak yun eh. Tapos pinagalitan ako ng girlfriend ko. Ikaw para kang gago no. Ikaw. Well deserve. Tinagnan ko ng masama GF ko kasi epal siya. Then syempre lasing ako noon kaya nuknukan na ako ng yabang. Sabi ko, kukunin ko si Tiyanak, wait. Tumayo ako noon tapos naglakad ako sa hagdan paakyat. Pero pinigilan nila ako tapos sabi ulit ng GF ko, para kang gago talaga. Bumalik ako tapos ang angas ko maglakad parang kunwari gangster talaga ako. Tapos sabi ko sa kanila, wala pala kayo eh. Huwag kayong matakot. Pero sa totoo lang guys, di ko naman talaga kukunin yon. Nagpapasikat lang ako. Alam naman namin. Alam naman namin kuya. Just me. Di ako akyat mag-isa doon para lang kunin yon. Kahit bilhan mo pa ako ng pulutan baka sapakin ko pa mukha mo. Nakakatakot kasi talaga yung itsura nung santo na yon. Tsaka mukha din siyang demonyo kasi. Alam mo yung batang kapapanganak pa lang pero mukha ng makasalanan. Parang ganun siya. Uy, grabe ka naman. Grabe ka naman. Tapos sabi ulit ng kapatid ng girlfriend ko, Syungak, hindi yun. Sabi ko, alin ba yun? Nilalight-light ko pa naman tapos hindi pala siya. Sabi ng kapatid ng girlfriend ko, yung isa, yung Santo Niño. Yung Santo Niño naman na yun guys, malinis ang mukha nun. Para siyang bata na anak mayaman. Yung bata na tipong pag nahawakan mo lang, iyak agad. Kasi may germs na sa balat niya. Parang gano'n naman siya kaganda at kalinis kaya sabi ko, gagi mabait yun. Ano yun? Pag maganda mabait, pag pangit salbahe. Ganon kaka-judgmental. Guys, sorry talaga. Tapos sabi ng kapatid ng girlfriend ko, wait, kukunin ko. Tapos sabi ng girlfriend ko, go. Nainis ako nun sa girlfriend ko kaya sabi ko, pag ako gago, pag kapatid mo go. Ba't ka ito yung story nito? Pangit kasi naman kasi ng entrada mo pre. Kasi alam mo mga babae yung mga kasama mo tapos
Dahil sa pasikat ako, sumama ako sa kapatid ng girlfriend ko paakyat sa taas. Kinuha niya si Santo Niño tapos kinuha ko si Barbara. Si Barbara siya, yung santo na sinasabi ko kanina, yung pangit na madungis na nakaharap sa pinto tuwing gigising ako ng umaga. Tapos bumaba na kami. Habang hawak namin yung dalawang santo, kinikwento ng kapatid ng girlfriend ko na sa tuwing papasok siya ng kwarto sa amin, parang tinitignan daw siya lagi ng Santo Niño. Parang gumagalaw yung mata tapos pinagmamasdan siya kung anong ginagawa niya sa kwarto namin. Nandun kasi yung ibang gamit or ibang damit niya and madalas kasing walang tao doon. Nagtatrabaho kasi ang girlfriend ko at ako naman ay umuwi sa bahay namin. Ang bigat-bigat daw ng feelings niya kay Santo Niño. Parang ang negative daw ng aura. Bida-bida ako. Ayan ka na naman, kaya ka nasasabihan gago eh. Habang hawak ko si Barbara, hindi ako nagpahuli. Dinuro-duro ko yung santo. Tapos sabi ko, ito nga oh, wala pang ang ginagawa pero mukhang may balak ng masama eh. Nagalit na naman ang girlfriend ko sa akin kaya tumigil na ako. Ang dami naming mga napagkwentuhan noon na nakakatakot hanggang inabot na kami ng 2 AM. Sabi ng kapatid ng girlfriend ko, wag na daw namin ibalik si Santo Niño sa kwarto namin sa second floor. Dito na lang daw sa baba. Sabi ko sige, pati si Barbara dito na lang para wala nang negative sa kwarto namin. Kaya minamala siguro kami. At yun, natapos na ang inuman. Kinabukasan ng tanghali hanggang sa sumapit ang gabi, okay naman ang araw ko. Okay naman kami ng girlfriend ko at walang away o bangayan na nangyari. Lagi kasi kaming nag-aaway ng hinayupak na yon. Grabe naman. Grabe ka naman sa girlfriend mo. So far, all goods naman ang araw na yon. Normal na normal lang. Fast forward, kinabukasan ng umaga, sunod-sunod na yung negative na nangyari sa amin. Another fast forward, simula nung binaba namin yung dalawang santo, sobrang daming bad happenings. Mas madalas puro palabas ng pera, ang gastos dito, gastos doon, mga incident na hindi naman namin kagustuhan like magkakadisgrasya ako sa motor o kaya masisemplang kami kaya yung girlfriend ko ilang araw umabsent sa work. Madalas kaming namascam, minsan masisiraan kami ng mga gamit, pagawa dito, pagawa doon. At ang pinakamalala tol, nilagnat ako. 4 days akong nilagnat tapos nagkaroon ako ng mga pantal-pantal sa talampakan. At sa palad ng kamay ko, sobrang kate, kulay pula. Tas bilog-bilog, sobrang dami. Alam mo yung ulo ng posporo? Ganon ang itsura niya. Tapos pag kinakamot mo, mas lalong kumakate. Madalas hindi na ako nakakabalik sa pagkakatulog lalo na pag madaling araw kasi pag kinakamot ko yung mga pantal kong kumakati nga, kaya napipilitan akong magising para lang mangamot ng mangamot. Tapos nanaginip na ako ng hindi maganda. Mga normal na panaginip lang naman tulad ng maaksidente ako, malalaglag ako sa bangin, nasusunugan kami ng bahay, patay na daw ako. Mga ganong kasimpleng panaginip lang naman. Tapos yung pamangkin pa ng girlfriend ko bigla na lang umiiyak. Tuwing madaling araw, talagang magigising ka. Tuwing madaling araw, laging ganyan. Isang gabi, naalimpungatan ako saglit habang nilalagnat pa rin ako at puro pantal. Bigla akong nag-alala sa sarili ko. Sabi ko baka may kakaiba na akong sakit. Wala naman akong magawa kundi magdasal na lang muna ng magdasal.
Kapag hindi pa rin nawala yung lagnat ko bukas, papacheck up na ako. Sa kakaisip ko ng kung ano-ano, nakatulog din ako agad. Bandang 4 AM. Oo, madaling araw. Yung pamangkin ng girlfriend ko, iyak na naman ng iyak sa baba. Doon kasi sila natutulog sa first floor, tas yung iba nasa kabilang kwarto dito din sa second floor. Sa sobrang ingay, abot na sa second floor yung iyak, kaya halos lahat kami nagising na. Nakakapagtaka lang kasi may pasok siya sa school. Maaga yun natutulog kaya imposibleng magpuyat yun. Hanggang sa nabalitaan ko yung nangyari. Ang kwento sa akin ng girlfriend ko, kaya daw umiyak yung pamangkin niya kasi may gusto daw makipaglaro sa kanya. Ginikising daw siya kaya siya umiiyak. Ayaw nga daw niyang makipaglaro kasi tinatakot daw siya. Tas tinanong nila kung sino anong itsura nung gusto makipaglaro sa kanya. Bata daw tapos tawa pa daw ng tawa. Kinakalabit daw yung daliri niya sa paa habang natutulog siya. Di ko may tatangging kinikilabutan ako nun. Dahil first time ko makarinig ng ganong experience. No choice naman kami kundi matulog na lang ulit dahil sa sobrang aga pa. Fast forward, 10 AM nagising na ako, sobrang tirik na ng araw. Sabi ng girlfriend ko wala daw tao sa baba, yung mga bata pumasok na sa school. Yung mama at papa niya na malengke. Kahit na masama pa din ang pakiramdam ko, pinilit ko pa rin bumaba ng first floor dahil nagugutom na din ako. Habang bumababa ako sa hagdan, napahinto ako sa bandang gitna. Napansin ko kasi yung altar na parang may kakaiba. Bali 6 kasi yung santo doon, kasama na yung 2. Pero ang nakakapagtaka, halos lahat pare-pareho ng form at sa bintana sila nakadireksyon. Pero yung si Santo Niño lang ang naiiba. Nakaharap siya doon sa higaan kung saan natutulog yung mga bata. Baka ka ako siguro kinukuha ng mama ng girlfriend ko tapos hindi na ibabalik ng maayos si Santo Niño kung saan nakalagay. Di naman ako natakot kasi di naman nakakatakot yung mukha niya pero umakyat ulit ako sa taas. Gagi kasi nakapagtaka lang kasi kung iisipin mo yung kwento ng pamangkin ng girlfriend ko tapos ganun pa yung pwesto ni Santo Niño. Ano yun, si Chakadal lang ang hayop gumagalaw sa gabi? Imposibleng gagalaw talaga yon. Tarantado lang maniniwala dyan. Bad spirit pwede pa. Matatawa ka na lang din pero mapapaisip ka. Kasi naalala ko yung araw na nag-inuman kami. Simula kasi nang binaba namin sila, sunod-sunod na yung kamalasan namin, lalo na sa akin. Ni hindi ko na din magawang lumabas ng bahay ng girlfriend ko o sumilip man lang sa labas. Dahil nahiya na ako sa balat ng paa at kamay ko kasi kadiri ng tignan parang balat na ng zombie. Isipin mo tol, puro bad happenings na nung nangyari. Baka siguro may kinalaman tong mga santo. Ang kaso, 2 silang santo na binaba namin. Di ko alam kung sino doon ang tunay na salbahe at mabait. Bukod sa naniniwala naman ako sa kapatid ng girlfriend ko na may third eye siya at nakakaramdam din ng kakaiba, si Barbara lang naman kasi yung nilalait ko at pinagsasalitaan ko ng hindi maganda. Kaya si Barbara ang naiisip ko. Baka siguro may buhay talaga siya. Totoo siguro yung sinasabi ng mga matatanda na may santo na buhay. Di kasi ako naniniwala sa ganyan. Pero kung totoo man yun, baka nagalit siya kasi
pinagtatawanan ko siya at nilait-lait. Pinakuha ko sa girlfriend ko si Barbara para iakyat dito sa kwarto. Nagsorry ako sa kanya tapos kinausap ko siya na parang isang tao. Tapos hinilamusan ko siya. Kojic pa nga yung sabon na nagamit ko kasi yun lang nasa kwarto namin, tinatamad na ako bumaba. Fast forward, simula nung binalik ko si Barbara sa kwarto at nung nagsorry na ako sa kanya, after 2 days tuluyan na nawala yung lagnat ko, tsaka natuyo na yung mga pantal ko, naging dark na yung mga red dots, tapos yung ibang part, nagbabalat na siya. Hanggang sa tuluyan ng gumagaling at wala ni isang peklat o marka na naiwan sa balat ko. Mga ilang araw nalaman ko yung storya nila. Si Barbara ay nanggaling sa isang kaibigan ng mama ng girlfriend ko na nagbakasyon sa ibang bansa ng India. Since 1990 pa ito binigay sa kanila at hindi pa ako pinapanganak noon. Si Santo Niño naman ay nanggaling sa isang lumang kilalang chapel noon sa lugar ng Bulacan since 2000. At malamang marami nang binurol doon. Iniisip ko na lang na baka isa sa mga spirit doon o baka isang masamang elemento ang sumama kay Santo Niño. O kaya, baka may isang espiritu na sobrang mahalaga sa kanya, si Santo Niño kaya nandun pa rin siya at binabantayan ng santo. Si Barbara ang lagi kong nililinis at madalas na akong nagbibigay ng alay o pagkain bilang pasasalamat sa kanya pati rin sa ibang mga santo na kasama niya. Si Santo Niño pinablessing na lang nila sa church at nandun pa rin siya sa first floor. Medyo gumaganda naman na ang pasok ng mga blessings sa amin. Lalo na sa bahay ng girlfriend pero ayoko pa rin tignan si Santo Niño. Maganda siya tignan sa postura pero simula kasi nang mangyari yon sa tuwing napapatingin ako sa kanya, yung mata niya parang mata na ng totoong tao. Ikaw, sigurado ka ba sa mga santo nyo? E di tignan mo ang mga mata. Sa mga gusto makakita si Barbara, nasa wall ko siya, medyo malinis na siyang tignan. From Payaso, Manila. Alam mo, Payaso, hindi mo ako matatakot sa... Wala kasi kaming santo. Okay. Wala kaming santo. Pero sa mga viewers natin at sa mga listeners natin dito sa YouTube and sa Facebook, alam ko may mga santo ka. Nako. Tingnan niyo yung mga mata niyo. Okay, let's dig into our next story. Hi. Tago niyo na lang ako sa pangalang Jubei. Share ko na lang itong experience ko. Isa nga pala akong atheist. So yeah. Di ako naniniwala sa spiritual beings or ghosts, etc. One day, nasa bahay ako ng kaklase ko. Malapit sa Bacood Elementary School. Doon na lang banda sa Bataan Street na dating release ng tren. Dalas ako sa bahay nila since best friend ko siya. Naliligo siya that time. Ako naman nagluluto that time. Habang busy ako sa pagluluto, tinatanong ko yung best friend ko kung gusto niya ba na medyo tuyo yung sabaw ng adobo. Sumagot siya ng oo. So ako tuloy lang. Nung nakalipas ng ilang minuto, may narinig akong paakyat sa hagdan sa likuran ko. Tinawag ko yung kaklase ko kung tapos na siya maligo. Sumigaw siya na hindi pa kaya sinilip ko kung sino ang umakyat ng hagdan. Ang nakita ko lang ay short na yellow na parang basketball at binti ng lalaki. Tinawag ko yung kaklase ko at sinabihan ko siya na may tao sa taas.
Nung chinek namin, wala naman tao. So ayun, ang creepy para sa akin. Pero di pa rin ako naniniwala na may multo talaga. Hayaan nyo na lang ako naisipin kung guni-guni ko lang siya. Last year pa to nangyari. Past 2 months nitong year 2024, nasa bahay namin ako nun. Natutulog ako dahil pagod na pagod ako sa school. 3 PM nun, nung nagpaalam yung pangalawa kong kapatid na aalis sila. After nun, natulog ako, patay lahat ng ilaw. Nung malalim na ang tulog ko, may tumatawag sa akin tsaka pangatlo kong kapatid. Ang sabi niya, "Kuya James, pangatlo naming kapatid, kain tayo." 2 times niya sinabi yon bago ako sumagot na ayoko dahil inaantok pa ako. Tumigil siya magtawag. Nalimpungatan din ako dahil naririnig ko yung pangalawa kong kapatid na tumatawa sa taas namin, kaya alam kong nakarating na siya sa bahay. After nun, gumising ako around 6:30 PM para mag-prepare ng hapunan. Paglabas ko sa eskinita namin, nakasalubong ko ang pangalawa kong kapatid. Sabi ko sa kanya kung kakarating lang ba niya. Sabi niya, oo. Nalibang yung mga anak ko sa playground. Ang tagal namin doon kahit wala kaming dalang tubig. Di naman ako makauwi dahil dalawa yung kargo kong bata. Di naman kaya ng asawa ko lang na 2 bata, siya lang mag-isa. Sabi ko na lang, sino yung nagtatawag sa amin kanina na nag-aayang kumain? Nagtinginan na lang kami and umakyat kami sa taas pero wala namang tao doon. Kahit isa, kahit yung pangatlo kong kapatid, wala din siya doon. Few days ago, present day. Andito naman kami ngayon sa Landcom Village, malapit sa Bimapa exit. Nung una okay naman siya, masaya lang kami magkasama, hanggang sa dumating yung last day na naging dahilan ng takot namin bumalik doon. Gabi na noon, around 8 PM. Dalawa lang kami ng best friend ko na nandun sa bahay. Nang isa pa naming kaklase. Siya din yung best friend ko na nakatira sa Bataan Street sa Riles. Nag-crave kaming dalawa sa Coke noon. So napag-usapan namin na ako na bibili since pera niya gagamitin namin. Sabi niya sabay daw siya ng roller coaster. Sabi niya pa, "Wag mong kakainin ha." Oo na lang ako. Tapos bumili na ako. Sabi ko pa sa kanya bago umalis na wag siya umalis sa terrace. Bantayan na lang niya kung may papasok since di ko na masasara yung gate. Dahil bababa pa siya para buksan ako ng gate. Fast forward, dumating na ako noon sa bungad ng gate. Nakita ko si best friend na nakaupo sa terrace. Naisipan ko pa siya na pagtripan. Binuksan ko yung roller coaster na pinabili niya sa akin at kinain ko yun sa harap niya habang nakaupo siya sa terrace. Nagsisigaw siya na ibigay ko na and ako tawa ng tawa sa reaction niya. Salbahe pala to. Sinabi niya na lang last na babatuhin niya na ako ng tsinelas tapos napatingin ako mula sa labas ng gate. Dahil bukas yung ilaw sa loob ng bahay, nakita ko talaga na may dumaan papasok ng pinto. Likod niya lang talaga ang nakita ko that time dahil sa gate na nakaharang. Nakahubad din siya that time. Sinigawan ko yung best friend ko na may pumasok sa loob ng bahay.
Halos tumakbo ako papasok ng bahay dahil akala ko simpleng intruder lang. Chinek naming dalawa yung buong first floor pero wala kaming nakita. Nagtinginan kaming dalawa. Ang pinaka nasabi ko na lang ay, wait, tao ba yung nakita ko o iba na? Di na din siya nagsalita dahil parang alam niya na yung ibig mo sabihin. Sa second floor, may dalawang room doon na pundido ang mga ilaw. Napag-usap-usapan namin na i-check na din since wala kaming nakikita sa baba. Sabay kaming dalawang umakyat ng hagdan. Maasa ako na tao lang yung nakita ko. Binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko, nanginginig akong chinek yung dalawang room. Pero di ko na lang din pinapahalata sa kasama ko na natatakot din ako. Para lumakas ng loob niya, dahan-dahan kaming pumasok sa unang room na hawak lang namin ay flashlight. Pero wala kaming nakita. Sa pangalawang room, nangilabot na kaming dalawa dahil wala ding tao sa pangalawang room. Tumakbo kaming dalawa sa terrace. Na-stuck kami doon dahil sa takot. Bumaba ng hagdan. Bago kami makababa ng hagdan, dadaan muna kami sa dalawang madilim na room bago makababa. Buti na lang dumating yung isa pa naming kaklase. Di na muna namin kwento sa kanya yung nangyari at ginawa namin siyang lakas loob para makababa doon. Bakit kaya ako nakakakita at nakakarinig ng mga ganon? Pero hanggang ngayon, di pa rin ako naniniwala since di naman nakikita ng harapan. Like face to face ba? Curious lang ako, bakit kaya ganon? Isang tao lang kaya yun o isang tao lang kaya yun nakikita at naririnig ko or iba sila? Actually, bago tayo magpatuloy no, sa story, syempre, kanya-kanya naman yan eh. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala, di ba? Kung hindi ka naniniwala, eh, wala naman din problema. Pero since nakakita ka ng mga ganyan, eh, baka yan na yung calling. Kasi maintindihan ko pa if ever na first time or isang beses lang nagpakita sa'yo tapos the rest wala na, dun natin masasabi na baka guni-guni mo lang yan or baka naman malikmata ka lang. Pero iba na eh, iba na yan eh, kasi ilang beses mo na naranasan. Hindi pa ba yun enough para maniwala ka? Ito base lang to sa, itong sinasabi ko base lang to sa pagkakakwento mo. Siguro ito na yung calling na maniwala kang naman. Ako so far wala pa naman akong ano, dahil nga napapag-usapan din naman natin yung experience. Ako wala naman akong ganyang experience na creepy, nakakatakot. And siguro kasi ang mga nalalaman ko lang na experiences based sa mga nagpapadala sa atin, no? Sa mga kakilala natin, lalo na kapag sa inuman, ayan. Sa mga inuman, kwentuang inuman. Kasi before, nagiinom ako, pero ngayon hindi na. Oo nga, hindi na ako nagiinom. Hindi na ako nagiinom. Napapagkwentuhan sa inuman. Mga ganun naman din. Mga creepy. Pero naniniwala ako na the more na iniisip mo siya na, halimbawa, ina-attract mo siya na, hala,
matatakot ako, may makikita akong ganito. May makikita ka talaga. Oh, meron ganun. Halimbawa, kasi ano eh, nakaset na yan sa utak mo. Halimbawa, manood ka ng nakakatakot. Siyempre, magiging praning ka. Halimbawa, nanood ka ng, ano ba ang mga nakakatakot ngayon? Halimbawa, nanood ka ng mga The Ring, mga ganyan. Siyempre, maaning ka sa paligid mo kasi nakakatakot pinapanood mo eh. Siyempre, mas lalakas yung pakiramdam mo na, hala, baka nasa likod ko na siya. Mga ganon. And, actually, wala pa akong na-experience na ganyan masyado. We. Ewan ko lang ah. Pero wala pa akong may share gaano. But anyway, let's jump into our next story. Gusto ko tong i-share sa inyo guys kasi hanggang ngayon natatakot pa rin ako. So ito na nga, 10 to 11 years old ako nung nangyari to. Pinalis kasi kami ng tita ko sa lumang bahay ng lola ko kasi nagkagulo ang pamilya namin. Lupa ang pinag-aawayan nila na kahit kaming mga pamangkin inaaway. Well, gano'n naman talaga. Nasa Pilipinas tayo eh. Kaya yun, naghanap agad kami ng bagong titirahan. May nirecommend daw yung kaibigan ni mama na si Tita Gigi na meron daw sa kabilang barangay. Matagal na daw pinapaupa yon, ngunit wala pa daw talaga mismo. Ano daw? Ngunit wala pa daw talaga mismo. Kaya napagdesisyonan na namin na doon na lang kasi pinakita rin ni Tita Gigi yung mga picture nung malaki at maayos naman. 4,500 kada buwan ng bayad. Kasama na ang kuryente doon. Kaya napagdesisyonan na namin na doon na lang kasi pinakita rin ni Tita Gigi yung mga picture nung malaki at maayos naman. 4,500 kada buwan ang bayad kasama na ang kuryente doon. Kaya naman nagpahakot na kami sa truck noon. May malaki kaming salamin noon. Ipapasok na sana sa bagong bahay namin biglang nabasag. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda dito sa amin, pag may nabasag daw ng salamin, lalo na pag bagong lipat ka, ay magiging malas ang pagtira nyo. Pero si mama ay di naniwala sa ganyan at kuro-kuro lang daw yan, kaya naman pinalinis na lang niya. Noong nailipat na yung mga gamit sa bagong bahay, pumunta na rin kami. Siguro mga ilang araw ayos pa naman kami. Nagpatayo rin ng school supply si mama sa harap ng bahay namin. Tas yun na nga, yung apat kami, yung lola ko, tita ko, pinsan ni mama at syempre ako. Naggala doon pero napag-isipan na ng lola at tita ko sa amin na matulog kasi sobrang lakas na ng ulan tas kumukulog. Tas nung umihi si mama, nagulat kami, bigla siya sumigaw. Sabi ko sa kanya anong nangyari, as in putlang-putla si mama. Sabi niya, may nag-aaway sa labas, kitang-kita ko, nagsasaksakan sila pero anino lang nakikita ko. Pagbukas ko ng bintana, wala namang tao doon. Tas palapit na sa akin yung anino, patakbo na kaya napasigaw ako. Kaya naman nagulat kaming lahat. Tapos nasa sala kami noon, nagtabi-tabi kami ni mama, dasal noon. Bigla na lang kumulog ng malakas, tas may mga dugo na natagas galing kwarto. Yung tita ko, may third eye siya. Bigla siya pumunta doon, may nakita daw siya na agnas na babae. Kaya bumalik siya at sinara yung kwarto.
tas nangangatal. Kaya sinabihan na kami ni Lola na magdasal-dasal daw kami, kaya sobra-sobra yung pagdadasal namin, kaso kinakabahan kami. May tumatawa pero sabi ng Lola ko, huwag kayong mumulat, sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Lola ko, tas lumilindol na sa bahay namin. Sobrang lakas, nakakahilo talaga. Kahit yung sofa namin, lagabog ng lagabog. Hanggang sa mahimatay yung tita ko, tas namumutla-mutla siya. Nagsigawan na kami, buti na lang may mga kapitbahay kami na nakarinig. Tas nagtanong yung mga kapitbahay namin, bakit daw namumutla yung tita ko. Kaya pinatawag nila yung mismong may-ari na si Aling Emmy, di niya tunay na pangalan. Bigla na lang siyang kinabahan, tas sinabi niya na lang, bumalik na sila Tirgo. Kaya kinabahan kami kung sino si Tirgo. Ito muna sa ngayon, marami pa sana to. Susunod na lang yung iba. Salamat sa pagbabasa. Nabitin naman kami doon, boy. So bago tayo magpatuloy, gusto ko sana na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Jezone YT. Please, pakiusap naman na kung meron kayong mga creepy stories or spooky stories, isend nyo sa aking Facebook page, Jezone page, JEZONEPAGE. Send nyo lang sa akin and yun, babasahin natin. At option na lang din naman kung meron kayong photos or videos, optional lang yan. Pero para mas maganda, syempre maglagay na rin kayo kung meron man. Kung wala, huwag nyo na pilitin, okay? And let's dig into the next story. Hi, I'm a silent listener here at gusto ko lang ibahagi ang isang totoong pangyayari na naganap noong year 2000. Isa ito sa mga nakakatakot na kwento na papa ko. Nangyari ito sa probinsya namin at alam lahat ng taga doon ng kwentong ito. Kwento ito ng isang ina na malapit mawalan ng anak dahil tinangay ito ng aswang. Itago na lang natin sa pangalang Arlene. Ito si Arlene ay may anak na sanggol na 3 buwan gulang pa lamang. Fiesta iyon sa aming barangay at kadalasan pag may fiesta may disco talaga na nagaganap. Mahilig si Arlene pumunta sa diskoan at dahil sa kahiligan niya ay iniwan niya ang kanyang sanggol na natutulog mag-isa. Grabeng parenting to. Grabeng parenting. Para sa diskuhan, iiwan yung anak na sanggol, power. May panganay naman na anak si Arlene na nasa 14 years old ng mga panahon na yon. Hindi gaano kalayo ang diskuhan sa kanilang bahay. Kaya confident niyang iniwan ang anak niya at binili niya naman sa kanyang anak na babae na tignan oras-oras ang kanilang kapatid o ang kanyang kapatid na iniwan nila sa bahay habang natutulog. Habang nakipag-disco itong si Arlene ay busy naman na nakipaglaro ang kanyang anak na babae sa kapitbahay nila. Ilang minuto ang nakalipas ay tinawag ni Arlene ang kanyang anak upang utusan na tignan ang kanyang nakababatang kapatid kung ito ay gising. Kumaripas ng takbo ang kanyang anak patungo sa kanilang bahay at maya-maya ay bumalik ito upang sabihin ng kanyang ina na mahimbing na natutulog ang kanyang nakababatang kapatid. Lumipas ang ilang minuto ay tinawag na naman ni Arlene ang kanyang anak upang tignan ulit ang kapatid nito.
Hiningil na bumalik ang kanyang anak na babae at sinabi sa kanyang ina na nawawala ang kanyang kapatid na sanggol. Nagkagulo ang mga tao sa diskuhan at ang mga lalaki na taga roon ay nagtulungang hanapin ang anak ni Arlene. Bandang alas 5 ng hapon, naganap ang pangyayari na yon. Maaga kasi silang sinimulan ang disco since bukid ang lugar na yon. Walang kuryente at tanging battery lang ng truck ang gumagamit para magdisco. Nung nagsimula na silang hanapin yung bata, may nakasalubong silang inakay na baboy. Inakay na baboy at parang kapapanak pa lamang nito. At tinanong nila yung kapitbahay nilang may babuyan kung may nawawala pa ba na alaga nila. Agad namang sinabi ng may-ari na wala namang nawawala sa oras na yon. At doon na nagsuspecha ang mga taga doon na aswang ang kanilang nakasalubong na naghugis baboy. At duda rin nila na may kinalaman nito sa pagkawala ng bata. Nilibot nila ang buong baryo at natagpuan nila ang sanggol sa ilalim ng puno na may mga kagat sa muka at paa pero hindi naman gaano kalalim. May malaking galos din ito sa likod na parang hinila patungo sa lugar na yon. Ang ibang taga doon ay di naniniwala na aswang ang may gawa nun at baka aso lang daw, pero labis nilang pinagtataka bakit ang lampin ng bata ay nakasabit sa ibabaw ng puno kung paano to napunta doon. Kinabukasan, dinala nila ang bata sa simbahan upang ito'y mabasbasan at nagpunta din ang lolo ko sa simbahan dahil kilala ang lolo ko na manggagamot sa aming barangay at tinawag din siya ng ama ng sanggol upang suriin ang kanilang anak. Nang matapos na mabasbasan ng pari ay kinausap niya ang magulang ng bata. Sinabi ng pari na kaya ito nangyari sa anak niyo dahil hindi niyo pa ito pinabibinyagan. Bibinyagan na sana ang sanggol noong isang araw pero hindi natuloy dahil sa perang inilaan para sa binyag ay ginamit ni Arlene upang pambayad sa kanilang sinanglang lupa. Pinainom naman ni Lolo ang sanggol ng lana na inorasyonan niya at may dugo na lumabas sa bibig nito. Sa awa ng Diyos ay hindi napuruhan ng bata at tanging galos lang at kagat na ang natamo nito. Hindi ako natakot nabisit ako Well, hindi na natin to mapapagkaila. Ganito talagang parenting sa Pilipinas, yung iba. Yung iba kasi, no, inuuna pa yung mga pansariling bagay, no. May anak ka, sanggol. Ilang buwan pa lang yata yun, sabi dito sa kwento. Tapos, iniwan mo kasi makikipag-disco ka. Hindi siya, hindi ako natakot para napalitan ng visit yung nararamdaman ko sa mga oras na to. Nabisit ako sa nanay. Kaya kayo kapag mag-aanak kayo, Diyos ko, bantayan niyo yung anak niyo. Huwag kayong makipagdiskuhan o kung ano man. Yung iiwan yung anak niyo kasi kailangan kayo niyan diba? Kailangan kayo niyan oras-oras. Pag nagutom, iyak lang yung gagawin niyan. Di kaya kapag gusto niya ng karga, iyak lang din gagawin. Kailangan kayo ng bata, no? Kayong pupunta sa kung saan mga visit kayo. O dahil sabay-sabay tayo na visit, no? Like mo na yung video, comment ka sa baba kung ano naramdaman ko. Na-visit ka rin ba sa huling kwento natin? O baka mali lang ako, no? Basta na-visit ako, iniwan niya yung bata, makipag-disco lang. Visit na to. Yung gigil mo, ramdam ko no? And subscribe ka sa aking YouTube channel, Jazzone YT, para sa
kung gusto mo makarinig ng mga episode na ganito, di ba? And as always, see you on the next episode. Kung mag-subscribe ka sa akin no, puro nood lang, wala nang subscribe. Hindi, joke lang.